Na mag-quit. Sa ngayon, wala. Kasi may pinapaaral ako, 5 years old pa lang. Si Mithi. So, hindi ako pwede mag-quit. Tsaka siya rin siguro yung isa sa mga rason kung bakit ako tumatayo at gusto kong gawin itong ginagawa ko. Si Mithi and of course my wife. Tapos yung bigay inspirasyon din sa mga tao. Nakatulad mo, nanonood ng mga pelikula namin na sa tingin mo magaganda, syempre, at yung mga characters namin na at the end of the day kasi ako, pare-pareho lang tayo eh, di ba? Naghahanap buhay, pero kapag napapanood mo kami, ibang tao yun. Yung mga napagdadaanan nun, feeling ko napagdaanan mo, ako rin. So, yun, para lang makapagbigay ng inspirasyon talaga. Alright. Can you bring us back? Meron bang scenario before na napagod ka, kung hindi man about sa showbiz or pagiging actor, meron ka bang natatandaan, naaalala ngayon, a special memory from a friend or a family na nakapagpamotivate sa'yo? Na parang nag-e-echo minsan yung words na yun or yung phrase na yun. Isa lang talaga, lumabas si Mithi, nung nakita ko si Mithi, yun yung jump start na talagang dapat pagbusayan, pagbutihan ko. Yun yung parang renewal ng love ko. Yes. Thank you. Nagsisisi ako na wala ako nung araw na lumabas si Mithi kasi parang ang dami ko sana makukuha doon. Ba't di mo kasi ako in-invite? Pwede naman up to 4 people. Hindi, nandito pa ako noon. Meron na burnout ako at one point. 2019, I was shooting on Vodka Beers and Regrets, Manyanita, and Mea Culpa. May ginagawa kami series na Direct Jerry, yung Sinong May Sala, at the same time. So, sa isang linggo, I was playing sniper shooter, lawyer na schizophrenic, at an alcoholic actress. So, 3 characters in 1 week, Monday to Sunday. So, nakakalimutan ko na kung sino ako. Tapos naalala ko may isang taping, shooting kami ng Manyanita. Parang pa 6 a.m. na, paakyat na yung araw. Malilate na ako sa susunod, sa Sinong May Sala. 7 a.m. yung call time ko doon. Nagsiset up pa lang sila ng bus. Tapos naka-prosthetics yung kalahati ng mukha ko kasi sunog. Sabi ko, gano'ng katagal pa kaya itong setup ng bus? Sabi nila, mga 30 minutes. Sabi ko, okay lang maglakad-lakad muna ako. Nasa EDSA kami, yung Victory Liner na bus station. So wala pa akong malalakaran, di ba? Kasi EDSA na pag naglakad ako, mamamatay na ako dun eh. So tumupo lang ako sa gutter ng EDSA na nakasuot akong prosthetics. Tapos may dumaan. Nagbato ng piso sa akin. Awang-awa ako sa sarili ko. Like, ano ba nangyayari sa akin today? Binato ng piso. Sabi ko, may cellphone ako, no? Pero yeah, parang nung moment na yun, ramdam ko yung pagod ng linggo yun. Tapos iniisip ko lang, pag nakakuha ako ng day off, yung mahabang day off, aalis ako. As in malayo. So, mag-Holy Week, pumunta ako ng London, kahit maiksi lang naman yung Holy Week eh. Nag-London ako kahit didn't make sense. Sorry, excuse me. And then when I went to London, I said, okay, I'm gonna move here. So I think that's the reason why I moved to London on pandemic. It was a result of my burnout. And then I had 2 friends talk to me nung pandemic. Sorry, hingilang ako ng tubig. Ube. Wala akong COVID, nag-test ako. Pagod na to eh. Remember lang, during the pandemic, 2 people spoke to me, Piolo and Kim Chu. They told me, tama na yan, umuwi ka na dito. And it woke me up na parang, oo nga, tama na, parang I'm hiding from my reality and what I'm supposed to do. So, ako kasi hindi ako affectionate na tao. Mas nag-work sa akin yung tough love. So, nung tinough love na ako ni Piolo at ni Kim, yan, parang nagising na ako na, ano ba ginagawa ko dito? Aral ako ng aral, yung inaaral ko, trabaho ko na siya sa Pilipinas. Ginagawa ko na siya dati pa, so, uwi na ako. Yan po. Thank you po. Thank you, that was Streets. Material, kasi para kang lumalaki sa dagat, walang landmarks, walang
walang pangpang, malawak lahat o walang balsa. You can go anywhere. And kung writer ka, you want to go everywhere kasi ang dami-daming ideas. So, ang difficult na trabaho sa writing is yung mamimili ka out of 5, 6, 7 na magagandang idea. Pero sa adaptation, more or less guided yung pamimili mo eh. Either magdi-deviate ako rito o gagayahin ko to pero papagandahin ko, meron ka ng reference point. So mas mahirap pag original. Direk. Tama naman po si Rick sa sinabi niya. Pero may kaakibat ding hirap yung paggawa ng adaptation. Kasi may kahon na siya. So, ayaw mo naman sabihin na kopya-kopya. Pag iniba mo, ay iniba niya. Hindi na tama. Iba na yung original. So, pareho po siyang mahirap para sa akin. Yung original kasi, bilang director, mas may kalayaan ako na gawin. Yun. Sa adaptation, lalo na yung mga iconic scenes ng kasi hindi ginagawa ko rin po ito sa TV, hindi lang naman sa film. So may mga iconic scenes na eto direct kailangan natin gawin. Hindi ako agree kasi hindi ito Pinoy. Pero kailangan gawin. May mga ganun. So para sa akin naman, pareho siyang mahirap. Yun nga lang, ang sa original kasi mas may freedom ng content para sa akin. Kasi nakakahon na yung adaptation. Thank you. Thank you, Direk. Carlo, bago kita tanungin, may kumusta sa'yo si Crosspoint director mo, writer-director na si Donnie Orjales. Regards. Wala pong secret. Happy lang. Siguro, mas pinipili kong makita yung mga mabuti sa buhay kaysa sa masasama. Mas pinipili kong kalimutan yung mga masasamang nangyayari sa buhay. Pinagdadaanan ko lang pero hindi ko po tinatambayan. Tapos mas na-appreciate ko yung mga beautiful things in life. Ang pagkagising pa lang, ay salamat. Lord, nagising po ako today. Doon pa lang, magsisimula ka na magpasalamat. Kahit marami kami napansin sa'yo, mas nag-loosen up ka na ngayon. Unlike before, medyo aloof ka, lalo na sa media, sa press. Tensionado pa rin po. Pawis yung kilikili ko ngayon, hindi lang po halata. Pero hindi, mas ka na ngayon, mas open. But anyway, si Bella, during the time na, of course, sinabi mo na nga na burnout ka, kaya nag-move ka, relocate ka sa London. So, ano ang mga na-miss mo habang nasa London ka? Kasi parang ang dami, actually ang dami. Pero para sa'yo, ano ang mga na-miss mo nga? Yung mga ganito moments, I think I started changing when I was in London po. Parang nag-adapt po ako na ito yung normal life, you know, wala akong kasama sa bahay, I was doing everything by myself. Nagulat ako na na-miss ko yung Filipino food kasi nung nakatira ako dito, hindi naman ako makain ng Filipino food every day unless parang may event, tas ang catering, Barrio Fiesta, or like Kamayan. Dati hindi naman ako kumakain ng Filipino food na nandito ako, pero nung nandun ako, araw-araw ako nagluluto ng Filipino food. Parang, you realize pala how much, yun nga, food or scents or situations really tie you to home. So I kept recreating them in London. And then I started questioning myself, why am I recreating it when I can just go back home? But then I'm kind of stubborn, Tita Aster, kasi siguro dahil Taurus ako, parang hindi pumunta ako dito, mag-aaral ako, so kailangan tapusin ko yung inaaral ko, or pumunta ako dito kasi may gusto kong itry, gusto kong makilala tong part na to ng buhay ko, then I should finish that. So I was being very stubborn about it. I didn't want to go home, na parang wala akong natutunan. But then I realized even just the quiet moments taught me so much. Yun po, parang it's very different, Tita Aster. And we're glad you're back. Lagi kailangan ka ng industriya. Thank you po. Bago ko flowers nung nakaraang Valentine's Day. Nako po. Meron. Si Carlo na lang. Isi-secret ko po muna, Tita. Ibubulong ko na lang sa'yo later, Tita Aster. Hindi, wala pa naman, Tita. Wala pa. I'm not seeing anyone right now. Kasi you posted it eh. So, inisip namin na he must be somebody special. Natuwa lang naman ako na maganda po yung flowers. Pero wala pa lang. Wala pa ako sinasagot. Sige. But anyway, good luck to all of you. Thanks. Good luck on the movie. Thank you.
Thank you. That was Miss Esther Amoyo. Up next, we have Alan Sancano, Stars Photo. Hello po. Good afternoon everyone. Congratulations dito sa movie. Yung first question ko kay Direk Jerry, tanong ko na parang hindi na kuha yung reaction mo tungkol dun sa nangyari confrontation niya ni Carlo about dun sa Heights. Ano lang po yung naging reaction niyo and how you take it parang as a director pag may ganong situation na ayaw ng actor. Ano ba nangyari nun? Siyempre nanginginig din ako after nangyari yun. It wasn't bad. Ako na po ako talaga na Doon siya. Oo. Yes, Siguro kasi, pagod lang kasi gabi na po yun eh. Medyo papapack up na tayo nun. Medyo. tsaka I think ayaw mo din kasi malagay sa alanganin si Carlo. Oo. So, sinabi na kasi ni Carlo umaga pa lang hindi siya sasakay sa rides. Pero sa Fun Ranch kasi yung taping namin. Ang tanda-tanda na naming dalawa. Kung yung train na maliit na pambata lang yung sasakyan namin, hindi siya believable. So sabi ko, Carlo, kailangan natin sumakay kahit isang ride lang. kaya ko. Gusto niya, doon na kami sa train yung 4 years old. So sabi ko, Carlo, this is not gonna work. Kailangan natin ng ibang ride. So sabi ko, kahit doon tayo sa Anchors Away, pero sa gitna lang tayo umupo. Sa gitna kami umupo. Wala kang mararamdaman talaga doon, guys, promise. Pero parang nagalit si Carlo at one point. Parang may sinigaw ka. And I think Direk Jerry approached the set mostly also to protect your staff. I feel, yun yung naramdaman ko na kasi may sinabi si Carlo na one word. So, I think you called him out na parang, ops, pumayag kang i-shoot to, so huwag kang magagalit. It was more like that, hindi siya away. Ay, hindi po sigawan, hindi po. Ganun lang. Yeah. One-liner lang. Hindi siya weekender. Teleserye. Hindi siya gap-ender ng series. So. Opo, hindi siya gabi. Pero nag-violet yung labi ni Carlo ko nung ayaw niya. Na high blood uli siya. Hero Heights. Hindi, tanong ko lang Carlo, hindi namin alam na takot ka pala sa heights, no? When was that? Bata ka pa ba? Takot ka na sa Oo heights? kaya ko naman pero as much as possible, wag na lang kung ano. Hmm. Para masyado kong mahal yung buhay ko. Parang hindi ko pagkakatiwala sa mga tornilyo o sa mga... Di ba? Meron kang karanasan ba before nung bata ka na gano'n? Wala naman. Basta sa mga rides, hindi yung sasakay lang ako at wala akong control. Parang, oo. Wag na. Okay lang ako. Yeah. About the movie, no, maraming sa trailer pa lang parang talagang mapanakit na tapos may pressure ba on your part dun sa success ng Meet Me in St. Gallen tapos dito napapanoorin kayo with a different character tapos paano kayo nakarelate dun sa character niyo dito? Well, nakarelate kasi lahat naman tayo nagmamahal. So, yun yung point ng pelikula. At ayaw mong mawala yung memories nung pinagsamahan ninyong, di ba, yung dalawa. Ano yung question mo? Yun nga, paano ka nakarelate dito sa character mo dito? Yun lang naman. Yung pressure sa Meet Me in St. Gallen to do well, ito rin. Lahat naman ng projects ko na ginawa, laging may pressure, laging na sana tangkilikin. Kasi ganun ko kamahal yung proyektong ginagawa ko. Kaya nandito ako nagpo-promote na sana matulungan nyo kami. Yan. Si Bella naman. Nakaka-relate ako kay Sandra. Hindi dahil nagmamahal ako ngayon, pero dahil makakalimutin ako. Sobra akong makakalimutin. Hindi ko alam kung lumala siya dahil sa movie na to. Meron akong ganun eh. Pag may ginagawa akong project, dumidikit yung kaluluwa ko dun sa character. So feeling ko dahil sa special memory, sobrang forgetful ko. Nadadala ko siya. So sana mag-umpisa na ako ng bagong project para mag-iba na naman yung pagkatao ko. But yung pressure for us to beat yung Meet Me in St. Gallen, I think like I said kanina, they're very different projects naman. It was the first time I saw Carlo and I together in Meet Me in St. Gallen. No one knew if it was gonna work or not. We're happy that it did. I feel like it launched not just us and Direk Irene, but also a genre of like Filipino films then. Yung ganun yung two characters na mumblecore conversation movie. It was one of the first sa mga 2010s. So, we're happy that worked, but it's a very different project. So, I don't even know if kung paano namin to gagawin, how we're gonna market it properly, sa totoo lang. Kasi alam nyo na naman, nag-iba rin yung landscape ng pelikula sa Philippines, di ba? We can really use all the help we can get. Dami nating kalaban, we have
not also kalaban lang, but they're also our allies in many ways with, their streaming platforms. So, in many ways, parang bakit magbabayad ang tao na manood ng sine kung pwede naman sila manood ng streaming platform. But that's the reason why we try to make good quality Filipino films, and we're very lucky. I heard kanina our ticket prices for this film is gonna be lowered down the same way it was for Isang Daang Awit Para Kay Stella and also The Loved One. So I hope you guys help us share that. We're trying to bridge the gap. We're hearing the complaints of the audiences na masyadong mahal ang sine, masyadong mahirap for us to keep watching movies and to alam mo yun, tangkilikin yung pelikulang Pilipino kung ganito kamahal yung cinema prices. So now, we're trying to find ways also to bridge that gap. So sana we'll see a difference in how people are watching again. Malaking factor yun, no, ng manong scene eh. Okay. Sobra. So congratulations everyone. Thank you. Thank you. That was Alan Sancon of SARS. Photo up next, we have Erwin Ogawa of Anong Ganap.